Papasilip ko lang sa inyo yung routine of a solo working mom. Kasi solo, syempre lahat ng responsibilities ikaw na yung gagawa, like preparing food sa aming dalawa. Sa umaga, ang ginagawa ko ay magluluto muna ng pagkain, magkahanda sa almusal sa aming dalawang mag-ina. Ito yung favorite na niluluto ng asawa ko nang buhay pa siya. Favorite niyang lutuin kasi favorite ko. Ayun na to. Kalderetang ala chamba. Charot. Pagkatapos ng prepare ng pagluluto, ginagawa ko stretching, exercise. Syempre, patanda na tayo. Kailangan naman na-stretch yung katawan natin. Mga ugat. Kasi minsan masakit na yung likod. Alam mo na, side of aging. Stretching lang naman yan. Hindi yan katulad ng ibang bonggang pag-exercise talaga. Magalaw lang yung mga ugat, mga buto, at mag-flow yung mga dugo sa katawan. Yun lang ang mga isang routine ko. Exercise, hindi pwedeng makalimutan. Pagkatapos niya, kakain na kami mag-ina. Pinaliguan ko muna anak ko, pero minsan ako nang kumain, tapos paliguan. Depende lang. Ayan, pinapakain ko siya. At sa lahat ng mga moms, alam nila kung gaano katagal magpakain ng anak. Ito naman, pagkatapos namin kumain, pakain ko na naman yung alaga naming aso. Ito yung asong pinampon sa asawa ko na makatrabaho niya sa ASEAN. So far, ay sa PACC. So far, malaki na siya. Baby pa to nang dumating sa amin. Wala pa sinidan. Ngayon, malaki na. Naiwan din sa akin. Ito na lang mga naiwan ng asawa ko sa akin. Si Hunter. Ako nagpangalan nito sa kanya. Kasi ako naman yung tinanong ng asawa ko kung anong gusto kong pangalan. Ayan, Hunter ang naisip ko. Since yung dati niyang aso ay si Spike. So, gusto ko yung pang-astig talaga, yung Hunter. Yan din yung isa sa routine ko. Tapos yan, maglilinis. Sa daming kalat. Alam ko lahat ng mga momshies na nakarelate nito. Mga gawaing bahay, hindi pwedeng hindi maglinis ng bahay, maghugas. Tapos yung magpapaligo ng anak, maglinis, magpupup, syempre isa sa gawain din ng isang momshi. Nakakapagod pero tuloy lang ang laban. Wala naman ibang maasahan, kundi ako lang. Yung anak ko hindi pa rin naman marunong sa mga ganyang gawain, pagpapaligo sa, pero paunti-unti na tinuturuan ko na siya. Katapos niyan, ibubuksan ko na yung isa kong laptop para buksan yung learning videos na pinapanood niya sa Teacher Aya. Hi Teacher Aya, nanonood yung anak ko sa'yo. At saka katapos niyan, mag-start na ako pag-work from home. Pag-work from home yung bubulol na naman ako. Yan, work from home ako ngayon. At nakikita nyo, busy ang inyong momshies. Yan lang ang routine ko dito sa bahay. Pagkatapos ng lahat ng gawaing bahay, trabaho naman. Tapos yan, syempre, merienda, ayusin ko din yung mga pagkain namin mag-ina. Pagkagabihan, ayan, kakain na naman. So, sobrang bored ko na dyan, kanta-kanta na lang, tanggal boredom. Alam ko lahat ng mga momshies makaka-relate nito. Sobrang napakatagal talaga pakainin yung mga bata. Kaya minsan kung ano lang yung ako, nanonood ng Chinese drama, kanta-kanta naman, ganyan. Yan, tapos pa-toothbrush. Sobrang pahirapan din sa mag-toothbrush. Hamba kami na siya ang gusto mag-toothbrush. Hindi naman yung mag-toothbrush na maayos.
Kaya ako na lang talaga kasi gusto kong malinis ang kanyang ngipin, kagaya sa akin sira. Tapos naman yan is maglilinis ng katawan before matulog, kasi hindi din siya makatulog pag hindi siya nakapag-linis ang katawan. Mainit sa katawan pag hindi siya nakapag half bath. Nasanay siya mula ng pagka-baby niya na nililinis siya ng tatay niya. Tapos ganyan. Yun ang routine namin. Ayan, napakalikot na bata. Sobrang likot. Bago makatulog, ang dami mo nang ginagawa. Kaya minsan nag-aaway kami niyan. Minsan papabasahin ko muna hanggang sa makatulog. Ginagawa, tinuturuan ko siyang magdasal. Yan ang mga routine namin bago matulog. Magbabasa, magdadasal. Tapos, depende pa kung matutulog na siya o hindi. Talagang nag-aaway kami minsan pag napakatagal. Gusto ko na matulog siya. Sinag-sinag pa. Ito naman, nakapag grocery kami niyan. Sinasabay ko lagi pag may mga sa office, pumapasok ako nag-grocery. Para isang lakaran na lang talaga yun talaga ang ginagawa ko. Kasi minsan work from home ako. Ayokong aalis pa ako ng bahay para lang mga gulay. Kaya ang ginagawa ko, sinasabay ko talaga. Yung mga groceries ko sa bahay. Sa supplies ng batang are. Mostly gulay ang binili ko. Kasi pareho lang naman yung price sa SM. Minsan nga mas mahal pa sa palengke yung gulay eh. At least sa SM may mga nakapakpak na talaga na na gulay. Yan na lang ako minsan nag-groceries. Supply nila. Tapos supplies nila. Mga fruits. Yan lang. Yan tayo richy para makapili ng kabongga-bonggang mga supplies sa bahay. Food supplies. Ito nga pala, hinuhugasan ko yung mga apples niya kasi minsan dire-diretso na lang siya sa pagkain. Hindi niya hinuhugasan, hindi niya minsan naglatan. Ito naman yung urgent. Wow, galing nga. Kain. Pumasok ako sa office, syempre ipiprepare ko din yung food niya. Kasama siya sa pag-prepare ng food, kaya minsan natagalan ako. Yan ang pag pumapasok kami, napaka-hassle din kasi ang dami kong ihahanda bago kami pumasok. Baon niya, baon ko, mga gamit niya. Siyempre di naman pwedeng umalis ng bahay nang walang dalang diaper, damit niya kasi ang ulang magbata talaga. Hindi pa na kung ano-anong ginagawa, nakadumit, pagkain, dudumit, nababasa. Kaya lahat para akong kulang na lang yung bahay ko, yung bitbitin ko. Yan ang moment namin mag-ina pag nasa office, makulit minsan. Pero so far, worth it naman. At naaalagaan ko yung anak ko habang nagtatrabaho. Nasubaybayan ko yung paglaki niya. Kaya napaka-thankful. Ito naman pag Sabado nito, Labada Day. Wala, hindi rin ako makatawas agad-agad kasi batang naka-angkla sa ako palagi. Yan. Tapos pag Sunday, ito naman yung Sunday routine namin. Magsisimba, papahangin minsan, kakain sa labas. At pag tapos magsimba, mga malengke, yan lang naman ang routine namin mag-ina. So far, kinakaya na lahat ng responsibilities. Siyempre pag solo, wala talagang ibang aasahan. Lalo na't ako, mata na naman, sa pukari na naman. It's at my choice naman. Yung maliit lang, isa lang. Ako talaga